walay ug walay nakulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan, o gitutulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Verse 3, gilig-o niya ako, gitutulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod ug alang sa iyang ngalan. Mag-amputa. Our Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, for you are God good and you are God great. And we come to your presence this evening. Search our hearts, O God. Pasayloa kami sa among mga kasaypanan. Ikaw ang nasayod sa among mga kasing-kasing. Tanan nga niya at kanamo, nasayod ka. O Lord, salamat kay imong dugo, may nagahinlo kanamo. O salamat, Lord, kay imong ni bitudluan to forgive others. We praise you and we thank you for your word. We pray that you will speak to each one of us. Lord, itubot nga maminaw mi, makadungog mi. We will listen and hear your words carefully. And we thank you sa ministry sa imong walaang spiritu. Teach us, Lord, and empower us and anoint each one of us. In Jesus' name we pray, amen. Sige, maningkod mong tanan. Ako po akong pasalamat sa Ginoo sa oportunidad. Okay. Sa oportunidad na itubot ni sa Dios nga maka-attend ko series of leadership training. Sukad March, April, May, mo hangtod pa siya og September. Napasalamat ko ni Ana kay last week birthday man ako, no? So dito may nag-celebrate sa regional office namo. O libo siya ma-birthday. Tungod kay tanan mga tao dito, nagkanta o nag-greet na pa siya buffet na food. Muna na ko, thank you PhilHealth kay ikaw ang nag-sponsor sa ako, ikaw 47th birthday. O napasalamat po ko sa kinabuhi Jan Dave, kay si Mama, sa ako, nga ni-volunteer, si John Dave Brigid ang ni-volunteer ng uban kang mama. Ang uban mga apo, mahandog man kay kuan kaning tigwong ng si mama. So si John Dave, ni Perseguido, uban, ni naapa siya yung mga buhatunon daw, ni Perseguido siya kaya naluwi mo siya ni mama. 51 years old, mag-ilang daw si John Dave, 51 years old ka dyan, kay 73 man si mama, 22 siya. 51 years old si Mama, nag-atiman din sa imo dyan. Iyaha kang gigus-kugus, tanan. Iyaha kang liguan, gitimplahan, tanan. Muna, karoon ako panahon nga imo si Mama atiman. O tinuod yun, nga sa pagbiyahe nila, atiman niya si Mama, kay sugod diri, hangtod niabot sila o Bukidnon, nagsigig kalibang si Mama. Nagkalibang siya sa iyahang biyahe o naglisod yun si Mama o kaya man pwede sa bus do ang ilang bus na may CR para kuan pang-ihi radi ay ang kalibang dili pwede muna o yun o maglibang sa gawas. Mao na pag-abot sa Puerto, nagpasalamat ko kay si John Dave, dili bitaw siya putong or dili siya bagut-butan. Nanawag na siya sa ako, siya na si Mama na kay isa na kauras wa pa kabalik, gikan siya na libang. Kung si Mama gitawagan ako, niya na siya nawala na si John Dave, ibili na ko siya sa kilid, pero di na ako siya makita. Si Mama dahil nakalimot kung ano si John Dave na. Moto ni anak ko John Dave na naa si Mama dito daw sa John Dave, di pangitaan. O grabe kadaghang dala nila, kadaghang may dala si Mama. Si John Dave, giato niya, ingon man si John Dave, di mo kumawa, di na kadaghang makamig dala. Tapos bukat, moto, yang ipangita. O salamat sa Ginoo, nakita nila. Kung abot sa Manolo, nawala pa rin sila. Pero salamat kay nakatultol. Si Mama makalimot na. Yung walang makalimot na kamali, nakapwede ikaw lang magbiyahe hindi ay. Kaya makalimot na siya sa dalan. Makalimot na kaya siya diri nga. Naalay siya sa barida. Ay mana bitaw. Mana, lisod na si Mama magbiyahe. O nagpasalamat ko anak sa iyahang provision. Salamat po ko kay na-plaster na po sila Jonathan sa Tandag. Nakakita sila og balay dito sa Tandag kay layo ko ang tago. So sa Tandag nakikita na sila balay o ang mga gamit namo diri marag halos ibalhin na dito sa Tandag. Salamat sa Ginoo ni Ana na gi-plaster sa Ginoo dito. Karon ang ato ang
tun-an mao ang Salmo 23. Kung ni siya nga salmo sa ato ang tanan no. Kini nga salmo magpadayag ni nga mayon ta nga pag Psalms 23 diretso sa atong muna-muna ang Dios atong magbalantay. Pero naay law nga espirituhanong realidad ani kung kinsa ang Dios o giunsa niya pagbuhat sa atong pagtrabaho sa atong kinabuhi. Every month na siguro nag-outreach ta, ang tumong tuyo sa atong outreach activity is para ma-strengthen ang atong daughter church karon nga tuig, para ma-disciple mo man ang command ni Jesus nga sa Matthew nga go and make disciples. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay katong dito ko sa Marawi. Marawi is a special place. Mission Marawi is a special place. Kaya dito gid nako na sinati ang atong buhi nga Dios. Nagpasalamat ko kay human ko gi-sharean sa pulong sa Ginoo na ay nag-Bible study sa ako. Siguro tulo na kadekada ang kanang gigamit namo nga lessons on the way, lessons on assurance o lessons on Christian living. Manang tulo ka libro. Pag human, Bible na dayon ang gigamit sa ako sa pag-Bible study. Manang nagpasalamat ko kay di ana nga paagi nitupo bitaw ako ang kahibalo diha kang Jesus. Kay katong lessons on the way, isa gid na matuig na sinultihay o kanang istorya sa ako. Kaya akong Bible study leader, dili na siya mo balhin og laing kaning tulunan kung dili ko makatubag, dili ko makasabot. Muna magbalik-balik siya, hangtod masabtan ako kung unsa ang buot ipadayag. Muna nga isa ka tuig ng lessons on the way. Then after anang lessons on the way, iyan na dahil ko gidala dito sa golf course. Kay golf course man mi mag-Bible study. Dala na dahil ko niya sa iya nga na po Bible studyhan. So mag-input ako o mag-observe ako. Abi na ako makato observation ra. Iya nga na dahil kong ihatag sa kapod sa ako na kami iyahang Bible studyhan. So muna ang kanang marami daw siya o networking. Ang networking nagsugod gidi ay sa early Christian. Kay sugod sa disciple, hantod, naghantod. Nagkana bitaw ang pagtudlo, wala siya nagpabilin sa disipulo lamang. Nagpabilin siya sa mga katawhan. So yung ana ang nahitabo dito, nga antod nga pag second year na ako, na may Bible study, nga mga prospect, pag human, sila po, ako na po sila dadon sa akong Bible study, na sila na po ang mag-Bible study. Hantod nga nanaghan ang kanang Bible studyhan. Ang tumuog tuyo para mo-grow ang atong relasyon. Dili pasabot nga kung nakadawat na ta kang Kristo, munong ta sa pagtuon sa Biblia. Kinahanglan mo tubo ita na atay personal study sa Biblia, na atay kaning one-on-one or kanang itong na atay group study sa Bible. Kay makakuha man ta og mga insights. So nagpasalamat po ko kay pag-abot diri, pag-graduate na ako, mo ko'y timing na si Pastor Blanco. Si Pastor Blanco, ang iyahag yung kaning about the Bible, siya sugod sa Genesis, wako na muna human ang tibuok Revelation kay nihawa naman din. Sugod ng Genesis, maraghantod to Esther, sige gina siya o kaning Bible study ko sa ako. Muna siya ang kanang time nga itupod itubo ang ako ang kaya lahi man po ang approach ni Pastor Blanco, lahi po ang approach na ito ako Bible study leader. So muna nga, ang pagtuon sa Biblia, dili siya one time na may anak ta na dawat na ako si Kristo, di na kung kinahanglan Bible studyhan kita, i-disciple kita, kaya ang tumungog tuyo, aron mo tubo ka. So muna sa Psalm 23, si David, naa siya'y buot ipadayag sa ato, kung kinsa si Jesus atong personal knowledge sa Dios o giunsa niya paglihok sa atong mga kinabuhi. Ang Psalms 23 nasayod ta nga si David ang nagsulat niini. Si David nga nakig-away kang Goliath, si David nga nahimong hari, si David nga nagpatay sa bana ni Bathsheba, o si David
nga itawag a man after God's heart. Pero before si David nahimong hari, nahimo siyang shepherd. Nag-spend siya sa field tending sheep, protecting from them from lions and bears, guiding them and caring for them. So, sa verse 1, pagtawag ni David sa Diyos nga iyang shepherd, he is speaking from a deep personal experience. So, pag-ingon niya, the Lord is my shepherd, naa siya'y naung nga kasinatian sa Diyos, isip usa ka magbalantay. Kaya nga naman, nahimo man siyang magbalantay. So, nasabtan niya unsa ang pagka magbalantay o unsa pud ang karnero. Kaya before siya nahari, taas-taas ang tuig, nahimo siyang magbalantay. So, David knew unsa ang magbalantay, unsa pud ang karnero. Sa cultural and biblical importance of shepherds, ang shepherding, usa ni siya ka dako nga kaning buluhaton sa Israel. Tungod kay ang sheep, valuable man, ang ilang wool sa ilang lawas magamit, ang gatas magamit, o ang mismo ang karnero, mahimo siyang sacrifice for worship. Pero, nasayod punta nga ang sheep, helpless, pwede sila masaag, pwede po sila ma-stop, di po na sila kabalo sa nangitag pagkaon o tubig, o dili po sila makadefend sa ilang kaugalingon. Mao na ang shepherd, dili lang caretaker, protector po sila, provider, o labaw sa tanan leaders. So, ing-anisab ang pagtanaw, pagbantay sa ato sa Diyos. Sa tibuok Biblia, na ay mga verses, text diri, nga ang Diyos iyahang i-refer, ang iyahang kaugalingon nga shepherd. Na sa Psalms, din na ito basahon, no? Inyong pwede rin yung isunat. Psalms 100 verse 3, Isaiah 40 verse 11, Ezekiel 34 verse 11, o ang pinaka-gisulti ni Jesus sa John 10:11, I am the good shepherd. So, sama sa sheep, sama sa karnero, helpless punta. Mawala ta, makahimot ang dili maayong mga desisyon, tapos, usahay, mudagan ta without knowing a dangerous na ito, muna we need a shepherd. So, ang relasyon sa shepherd o sa sheep, ang shepherd, wala lang niyagi panag-iya ang sheep. Personally, nakasayod siya sa sheep, o gitawag niya sila by name, John 10:3. O kung musturya siya, ma-recognize ang iyahang tingog. So, mauna, kay ang shepherd, wala lang siya nagalantaw from a distance. Nagauban din siya. Naikanta bitaw nga, God is watching us from a distance. Dili na siya tinuod. Kay siya nagauban sa ato. So, Psalms 23, si David, nagsulat siya na ang Diyos dili distant. Ang Diyos, nakikuban ka nato, nag-lead ka nato, nag-protect ka nato, nag-provide ka nato. So, the Lord is my shepherd. Dili ni siya poetic statement, kundi usa ni kadeklarasyon ni David sa iyahang pagsalig sa Diyos. Pag-ingon ni David na the Lord is my shepherd, he is making a declaration of trust. And, susumpay, I shall not want. So, kung maingon ta, I shall not want, pasabot, dili na ba ta mag-worry, dili na ba ta makulang. Sa perspective din sa Ginoo, tinuod, dili naman kita dapat mag-worry. Kaya hindi mo naman siya sa iyong pulong. Dili ta magkulang, dili, moting giingon niya nga, dili ta magkulang, I shall not want. Pero sa akong pananaw, sa akong paguna-una, nahipod siya. So muna nga, dili magkauyon ang usahay ang istorya sa Biblia o sa atong pananaw sa Biblia. Pero ang realidad, kung naagin ang Diyos sa ato, wala naging makulang sa ato. Kay tungod, siya man ang ato ang magbalantay. Kay si David, wala siya nag-ingon diri sa verse 1 na makuha niya ang tanan tungod kay si Jesus or ang Diyos ang iyang shepherd. Nag-ingon siya, tungod kay ang Diyos ang iyang magbalantay, ang tanan niya ni kinahanglan matagbo o dili na siya makulang kung unsa ang necessary. Nakadungdong ko sa katong Vice President sa Academic Affairs dito po sa emisyo si Daddy Flores. Balik-balik na siya ingon sa ako sa una nga, kung mga kwarta na gali mo,
kay manabaho na magid mo, magbantay mo nga kung nanang may kwarta, ang mga butang na necessary mo rin ito paliton. Kay especially ang kanang butang nga good for the eyes ra, dili daw na siya necessary. Kay naka-share mo siya ato kay nangutana mo mi nga wa mo siya taas siya position ba, pero ang iyang balay kanang among may bustadihan nga balay kung ano na siya kanang bambu ang iyong kuranan, then wala i-check daghan mga decoration ing kuranan lamisa, pero ang nakanindot sa iya kay halos tanang estudyante dito sa iya mundo pakalugit niya basta mo ato ang tanan estudyante mga sa among Bible study kay Bible study ni Friday overnight lamig na iya ihanda ang mga pagkaon kay kapasayon man siya na wala may mga pagkaon, pero ang otong balik-balik niya isulti sa amo kapag makatrabaho na galing ang amo daw baliton unsa ra ang gikinahanglan. Miski unsa daw nimo kadaghang kwarta, ang gikinahanglan man daw ang paliton. So man maka-remember ko sa iya sa panahon nga kanang daghan na bitaw ko mapalit nga dili necessary, dili kinahanglan kung dili maayo na sa mata, especially sa una kaning makahuna-una kung bitaw kung nagpalit kung ang akong gipalit ako to gihatag sa misyon, malipay pa ang Ginoo. So yung anak siya kay usahay manggod ang problema manggod sa ato kay unsa ang atong wants mao ato kung una nga dili mag-coincide ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinaiyahan tungod kay unsay atong gusto mo kita siya akong matuman mo nang moabot na sa point nga mangutang na ta ang necessary lagi dapat kay niingon man siya I shall not want everything we need i-provide na sa Ginoo. This means kung kinahanglan ta og kalinaw i-provide niya, kung kinahanglan ta og strength iya i-supply, kung kinahanglan ta og wisdom iya nang ihatag. If we need provision, God is faithful. So example sa provision sa Biblia, manna in the wilderness, nasa Exodus 16. Elijah and the raven. Jesus feeding the 5,000, Matthew 14. Mali ang problema, without the shepherd. The reason we lack because we do not fully trust the shepherd. Wala na to siya isaligan. Sahay mas stress ta sa kwarta, instead of believing nga i-provide niya. More put ta sa future instead of trusting His guidance. Oh, we chase after things, thinking they can fulfill us instead of resting what God had already given. So, mauna siya nga, the best place a sheep can be is close to the shepherd. And the best place we can be is trusting in the Lord. Our shepherd is enough. God Himself is our provision. O na remind ko ani kay, pag manghipos na ko sa among balay, ang salina sa akong banaw, sa ilang dyan ang tandumaya lang, ako mo rin ang pinakadagang salina. Wala yung mga Lord, pasahilo ako. Kay, kada na ako ko'y matugan, kung palit ko mo na mga Lord, imong mo nga, Lord, tabangin ko nga, kung sa rin necessary, muna to ang akong paliton. Dili na mahimo na siyang kuan, dili na mahimo na siyang want ang tanan. Kay, niingon man siya sa iyong pulong, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, wala'y makulang sa ato. Verse 2, ang kaning verse 2, niingon diri nga, ako basahon sa Bisaya, kay English, mugod niya ako. Gipahulay niya ako sa mga lunahang sibsibanan. Verse 2 is about rests. Rests. Ang sheep, maka-rest lamang ang sheep kung nakaning upat ka mga butang matagbo. Una, free siya sa fear. Now, ipapahulay niya ako sa lunhang sibsibanan. Ang sheep, makarest lamang ang sheep kung libre siya sa kahadlok. Kay ang sheep, dali na mahadlok. Usa ka shadow, usa ka strange noise, will keep them afraid. Ikaduha,
free from tension. So kung naay conflict sa mga ship, restless po na sila. Then ikatulo, free from hunger. A hungry ship is a restless ship. Kung ang ikaupat, free from pests, flies, o parasites, makairitar na sa ship. Mao na imposible sa ilang nga makarelax kung kaning upat nga mga butang dili matagbo. And God wants us nga masinati po nato na ang true rests. Many of us are spiritually restless because una, puno ta sa kahadlo. Ikaduha, puno po ta sa tension. Nakapagigungtan ng mga grudges, mga unforgiveness, mga pagdumot. So muna, full of tension. Ikatulo, spiritually hungry. Spiritually hungry, tungod kay wala tayong panahon sa pagbasa sa Biblia, pagtuon sa Biblia, pagampo. Ikaupat, we are distracted, irritated, distracted ta sa constant noise, distracted ta sa social media, mao nang wala tayong panahon sa pagampo or sa pagbasa sa Biblia. So kaning upat, mao ni ang rason nga ang mga kalnero dili makapapahulay. Pero unsa may gibuhat sa Dios sa ato? Sa verse 2, ipapahulay, pasabot, He makes me lie down. Sometimes, God has to force us to rest. Kaya ningon man siya dili, gipapahulay niya ako. Usahay, papahulayin ka sa Ginoo. Kung moabot na sa punto, ang grabe, hindi na ta makapahulay. I-slow down ta niya. Many times, pwede siya season of waiting. Kanang manarbaho ta, magulat ta. Pwede siya anak. Pwede season of sickness. Sa panahon nga masakit ta, makapahulay ta. Season of job loss, mawala ang atong mga trabaho. Or na ay mga purtahan na gisira. Papahulayin ka sa Diyos. Dili ta niya papahulayin tungod kay dautan siya ng Diyos, kundi ihigog mata niya. O kabalo siya nga kung dili ta mo pahulay, mo burn out yun ta. Dili kita or ma-burn out pasabot kaning ano sa to? Ma-burn out ta, kaning stress kita. So rest is trusting the shepherd. Nga na ato dumduman, sheep only lie when they are safe in the presence of their shepherd. In the same way, we will experience true rest until we learn to trust God that He is in control. Ang sunod ani sa verse 2, o gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. He leads me beside still waters. This is about peace. Nga naman nga ang sheep, kinahanglan man dalon dito sa tinaw nga katubigan. Tungod kay ang sheep, ang karnero, mahulog na sila sa fast-moving water. Kaya nga naman, kung mahulog sila diha sa fast-moving water, malunod, dali na sila malunod. Kaya ilang covering sa ilang lawas, wool man, bugat man na siya. Wool. Bugat na siya. So, mo na siya ang makapadali sa ilang ulunod. So, mo na nga ang maayong shepherd, dili niya dadkon ang iyang karnero dito sa delikado nga mga rushing water. Mangita gina siya og tubig nga lunhaw, atinaw, tapos calm, quiet waters, aron makainom sila safely. O kasagaran sa ato karon, many of us are drowning in rushing waters right now. Rushing water of anxiety, worry about the things we can't control. Mo gini siya ang sa tao, no? Ang tao mo worry sa mga butang nga dili niya makontrolan. Mo ni atong bantayanan, dili kita mag-worry sa mga butang nga dili nato makontrol. Ato nang ihatag sa Ginoo kay we cannot control everything. The rushing water of busyness, always busy, walay paghunong, rushing waters of social media, news, opinions. Muna sa Philippians 4:7, ngayon
siya, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, ang ato ning sabton, ang kalinaw, dili siya, ang tinuod na kalinaw, dili siya ang pagkawala sa problema or the absence of peace. It is the presence of God in us, ang kalinaw. Ang kalinaw, bali, dili siya makita sa perfect circumstances. Kaya wala may perfect circumstances. Ang kalinaw is found in a perfect shepherd. Maunang si Jesus, makatulog siya sa storm. Diba? Natulog si Jesus sa storm. Si Paul, makaawit siya sa prison. Si David, nakasulat siya ng salmo in spite sa mga battle, tungod kay ang unsay panghitabo sa ilaha, dili na siya mao ang kalinaw, kundi kung kinsa ilang bisaligan, mao na siya ang tinuod na kalinaw. So na, if the Lord is our good shepherd, we don't have to fear the storm or live in anxiety. We can walk in peace, knowing that the good shepherd is leading us to still waters. Kadtong naglinog, nakadungdong ko, naglinog na ina, naglinog last, dugay na to. Itong naglinog nga kusog. Ipo kami ni Richard, gamiduhan ni Atan. Pag-abot sa portahan sa mga kwarto, limunong ang linog. So si Atan, naka-feel na siya sa linog na kusog. Moto ikutan, lumay kitang tulutan, kaya kung ay linog. Di siya mahadlok na kunay. So moto ikong kung sige, mag-ampot ta. Kay para makabalik ka o tulog, makabalik ka tulog. So nang-pray ni, kung human ato pray, o nabalik ka ni tulog. Si Richard, nasuko sa ako, ganapa daw aftershocks. Dahil ko nga, nagdilatay kay, kung ako na lang adlaw tayo, ako na lang adlaw. Usahay, ako na siya kilometrano ng anak. Pero, tinuod ba yan? Nga kung ako lang adlaw, munang makatulog ta, in spite of naglilog ang kalibutan, tungod sa kalinaw na naa sa atong sulod. Si Jesus na naa sa atong sulod. Kaya dili na ito kontrolar ang mga linog, ang mga storm. Dili na ito siya kontrolar. Kasi saan na ito worry, mag-worry lang tag-ayo, pero wala tayong mabuhat kung masige tag-worry. Muna, akong idamog sa pag-ampo. Kaya we cannot control everything. Let us trust our shepherd na siya ang maghatag sa ato o kalinaw. Then, verse 3, gilig ko niya ako, itutulan niya ako sa dalan na amay kong subayon tungod kung alam sa iyang ngalan. Verse 3 is about healing. Dagan sa ako diri, nagdala pa o mga samad long ago. Samad nga walay makakita. We smile on the outside, pero sa inside, naghilak or empty or drained. Pero ang nakanindot kay sulat ni David, kini nga powerful words, He restores my soul. Only God can bring through healing. Walay kwarta relationship or self-help nga makapaayo sa ato. Sa Hebrew word, ang restore is show, meaning to bring back, to refresh, to repair. Daghan sa mga people, diri sa mga katawhan, diri sa Biblia, broken people na gi-restore ni God. Si Joseph, gibitray siya sa iyang mga brothers, giblabay siya sa pit, gipaligya siya into slavery o falsely accused, pero gi-restore ni God, gihimo siyang ruler sa Egypt. Si Job, nawala ang tanan, iyang family, iyang wealth, iyang health, pero gi-restore siya ni God, giving him twice as much as he had before. Si Peter po, i-denied si Jesus 3 times, pero gi-restore siya ni Jesus, gihimo siyang leader sa early church. So if God can restore these broken people in the Bible, He can restore us. Then He guides me in paths of righteousness for His name's sake. So this is God's divine direction. Tama na sa verse 3. Kung ito po sa Ginoo sa sunod, ipadayon natin 46. Sometimes, maka-experience kita o confusion. Wala ta kabalo sa akong sundon, mga utang na tanga, Lord, sa may akong buhaton. Kana bitang desisyon na mga mabalhin niya o tandag. Pero may tigit ko may mga Lord, sa may akong buhaton. Kaning naglibo ko sa akong buhaton. Pero, mo ni siya ang pulong nga kanong na akong giampo. Lord, tutuli ako sa dalan na matarong.
sa dalan nga angay kong subayon tungod ug alang sa imong pangalan. So, atubang kita og season of nga kinahanglan ta og direction. Pero ang Dios nag-promise nga iyahat ang i-lead in paths of righteousness. In Hebrew, ang meaning sa paths or sa Hebrew, ang paths of righteousness meaning right path or correct ways. Right path or correct ways. So this is not just moral goodness. It's about God leading us on the best paths of our life. So ang right path po, dili ni siya always easy path. Sometimes ang right path includes trials. Ang right path requires waiting. Sometimes right path dili siya mo make sense as of the moment. But if God is leading us, we can trust that it is the best path. Ang last dili nga words sa Psalms 23, tungod ug alang sa imong pangalan. So atong dumdumon nga God's path for our life isn't just for our happiness. It is for His glory. Nganong giyahan man to kita? Nganong gitutulan man ta sa Dios sa iyang dalan nga angay natong subayon tungod kay para sa iyang kahimayaan. He leads us because our life, ang atong kinabuhi, dapat mo reflect sa iyang kaayo. Mo nang gitutulan ta sa Ginoo. Kung makita sa tao ang atong story, ang atong struggles, ang atong victories, ang atong pagtubo, kinahanglan makita sa tao nga ang Diyos ang iyang kamot na ganihog sa ating kinabuhi. It is not us who work in our lives, but it is God who works in our lives. Muna ang nakalindot, kay gitutulan man ta sa Ginoo, atong dumdumon kanunay, gitutulan ta niya sa dalan na atong subayon, tungod sa iyahang pangalan, for His name's sake, for His glory, o makita kita siya sa tao, nga naay pagpamuhat kanimo. Ang Dios na muhat kanimo, dili kita mamuhat sa atong kaugalingon. Kay mao po ni siya ang danger sa atoa. Kung i-claim nato nga ang atong kausaban tungod sa atong pagpaninguha, or ang kausaban sa uban tungod sa atong pagpaninguha, tungod sa atong pag-atuberngi sa mga outreaches, dili. Kinahanglan na ang kausaban sa usa ka tawo makita ang paglihok sa kamot sa Dios sa iyang kinabuhi. So, dili natataman. Actually, sa pag-lead sa Ginoo sa right path, dili man kinahanglan nga atong makita gyud, ma-figure gyud tanan. Ang ato lang is we have to trust and obey our shepherd. Kay dili man ta makakontrol sa unsay umaabot. We cannot see what is ahead, but we can trust God and obey our shepherd today. Let us pray. We praise you, Lord, and we thank you for you are our good shepherd. And thank you, Lord, kay ikaw nagalid ka namo, naga-restore, naga-protect. Ikaw, Lord, nagatudlo ka namo sa dalan na among subayon. All in the name, all para, Lord, sa imong kahimayaan. Mauna, Lord, tabangi ang kami nga sa kanunay, Lord, among idangog kanimo ang tanan sa pag-ampo. Among idangog kanimo ug padayag ka, ipasigarbo ka sa among kinabuhi. Kaya ang tanan, imo man, ikaw man ang nalihog dili kami. Salamat sa iyong grasya kalugay ang gihatag sa matag usa. We praise you, we thank you. All glory, praises, adoration belongs to you and you alone. In Jesus' name we pray, amen.